Eto na yung sunod na pag-usapan natin. Bukod dyan sa mga may malasakit sa bayan, di ba? Ang mga Marcos, pag gumawa ng proyekto, kailangan kung pabahayan, may hospitals, may schools, may simbahan, may palengke, may trabaho. Di ba? Hindi katulad sa mga Duterte na project kemi-kemi route, nakatayo lang, tapos picture, photo ops. Di ba? Tingnan nyo, si PBBM, sumagot na. Hindi nyo alam na si PBBM bumanat na. Bumanat si PBBM, mga kababayan, sa mga naninira sa kanya ng mga DDS at ang banat ni Sara. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Tignan ninyo yung banat ni PBBM. Ayan, may ads lang. Pakinggan nyo kung paano bumanat. Mga kaibigan, may ads lang ha. dito lang kayo makakahanap ng tunay na plataforma na Thank you. Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody. We follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we Pakinggan have nyo the ICI. kung paano They bumira are si an PBBM. Independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive. And if necessary, or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. Diba? Kita nyo? Kita nyo, sabi ni PBBM, tignan nyo, pati ang oposisyon, minahal ako, tinulungan nila ako, na dalhin ko to at ipakita ko sa tao. Diba? To love, to bring me to do this. Kita ninyo, oposisyon. Sino ba ang oposisyon? Yan po yung mga dilawan, mga pinklawan, mga liberal party. Tignan nyo, hindi ba kayo nahihiya, mga DDS? Na ultimo, mga liberal party, senators, politician, sumuporta kay PBBM sa korupsyon na yan? Diba? Tapos, yung mga DDS, kumakalaban. Bakit? Kasi ba, mga DDS, kampon ni Digong ang isa-isang nabubutasan? Diba? Kita ninyo? Ultimo yung totoong oposisyon ng mga liberal politicians. Yan yung dilawan, pinklawan, mga Aquino supporters, sumuporta kay PBBM laban sa korupsyon. Diba? Pero yung mga DDS, hindi sila nagre-react at galit na galit sila kasi bakit? Nabibisto sila. Kita nyo? But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero nandyan ang ICI para silang pag-aaral. Sila ang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Diba? Kita ninyo, sabi ni PBBM, kaya isa yan sa rason na gusto nila akong tanggalin. Kaya isa yan sa rason na gusto nila akong patalsikin. Kasi nga, natatakot sila na mabisto. Diba?
Yan ang rason. Kasi bakit? Napansin niyo mga kababayan, sino-sino po ba ang kinakasuhan ngayon? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Saldico. Sino ba yang mga yan? Bong Revilla, Nancy Binay. Sino ba yang mga yan? Lahat yan halos puro DDS. Kaya ngayon, itong mga DDS supporter, hindi natin alam, baka yung mga nasa likod ng mga rally-rally na yan, na patalsikin si Marcos, ay baka ang nasa likod niyan, yung mga kinasuhan ngayon sa administrasyon ni Marcos. Bakit? Kasi nabibisto sila. Kaya ang gusto nila patalsikin si Marcos, bakit? Kasi nabibisto sila at pag napatalsik si Marcos na palitan ni Sara, hinto ang investigasyon. Walang makakasuhan, walang makukulong. 'Di ba? Kaya nga nila patatanggal si PBBM. Kaya isa yan sa rason, no, na hindi about corruption ang kanilang rason na pa-resignin nila si PBBM. Ang rason nila is politika. Politically motivated, ang sabi ni PBBM. 'Di ba? Kita ninyo? Kaya si PBBM bumuelta na. Akala nyo hindi alam ni PBBM yan. Akala nyo si PBBM tulog-tulog lang. Kaya nga, sabi ni Sara Duterte, bakit hindi pa siya magpa-drug test? Bakit hindi pa niya gagawin? Bakit niya tinatanggihan? Kasi bakit hahanapan yun ng lusot? Ipalibhasa kasi si PBBM ngayon, hindi nangingialam. Gumawa siya ng investigator, gumawa siya ng isang grupo ng ICI na tinatawag niyang Independent Commission for the Infrastructure Investigation. Para hindi siya sabihan na, halimbawa si Romualdez, isa sa inimbestigahan ng ICI. So, para sabihin ng tao, si PBBM walang kinalaman dyan. Bakit? Kasi yung mga nag-imbestiga is independent yan. Kaya nga nakita ninyo yung impeachment ni Sara, hindi nangingialam si PBBM. Bakit? Kasi kung si PBBM lang ang gagalaw doon, walang archive. Nako, impeach talaga diretso si Sara. Kaso lang ang sabi ni PBBM, bakit ako manghihimasok dyan? Bakit ako sasali dyan? Do you think pagtatrabahuin ko yan, pag na-impeach si Sara, yayaman ba ang bawat pamilyang Pilipino? Tataas ba ang quality ng pamumuhay? 'Di ba? 'Di ba hindi? Kaya ngayon sabi ni PBBM, kaya lang naman isa sa rason yan na gusto nila akong patalsikin, paalisin. Kasi nabibisto sila. Kita ninyo, pumuelta na si PBBM. Nagsalita na siya. Gagawin nila. Pero, nandyan na that is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero, nandyan ang ICI para sila. Diba? Yan ang rason kung bakit nila tanggalin at gusto nilang patanggal si PBBM. Kasi nabibisto sila. Ulitin ko mga kababayan, in behalf of our president in this country, the Republic of the Philippines, uulitin ko, ipasok ninyo sa isip ninyo. Ipasok ninyo mga DDS. Sino-sino ba ang nakakasuhan? Sino-sino ba ang nakakasuhan? Jinggoy Estrada. Sino ba si Jinggoy? Manok ni Digong. In-endorse ni Sara. Joel Villanueva. Sino ba si Joel Villanueva? Manok ni Digong. In-endorse ni Sara. Chis Escudero. Manok ni Digong. Pabor si Sara. Bong Revilla. Sumayaw ng budots. Saan ba siya noon? Uniteam siya. Pabor kay Sara. Yung apat pa lang na yan na Saldico. Sino si Saldico? Bilyonaryo na yan, panahon pa ni Digong. Yung 5 na yan. Lahat yan kadikit kay Digong. Lahat yan kadikit kay Digong. Ngayon sasabihin ninyo, si PBBM sangkot. Paano nangyari na sangkot si PBBM? Lahat naman ng politician na yan ay manok ni Digong. Diba? Kaya ang rason ngayon, mga kababayan, hindi natin alam na baka yung mga kinasuhan ng ICI na nabisto ni PBBM, baka yan yung mga nasa likod ng mga nagrarally na resign, Marcos, resign. Diba?
Yan yun mga kababayan. Hindi natin alam na baka question mark, na yung mga nasa likod ng mga nagrally-rally na yan at magpapatalsik kay PBBM bilang president, ay baka yan yung mga nakasuhan. Kasi mga kababayan, kaya naman nilang mag-supply ng pera, kaya naman nilang mag-organize, kaya naman nilang gumastos niyan. Bakit? Marami silang nanakaw eh. For the sake na hindi pa mabisto yung pagnanakaw nila, hindi sila makulong, ang gagawin nila, gagawa sila ng kilusan, rally, protesta, patalsikin si Marcos para mahinto ang investigasyon. 'Di ba? Yan ang sabi ni PBBM. Iyan ang rason kung bakit nila ako patalsikin. 'Di ba? PBBM, kasi sabi dito sa reporter, PBBM, anong masasabi mo na dapat daw mag-resign ka kasi grabe daw ang korupsyon sa bansa ngayon sa administrasyon mo. Ang sabi ni PBBM, kaya nga merong ICI para mag-imbestiga. At bakit ako masangkot no sa korupsyon na yan? Ako nga yung nagpa-imbestiga. Tapos sabi ng reporter, bakit dawit naman ang pinsan mong si House Speaker Martin Romualdez? Sabi niya, andyan namang ICI, kaya nga ako'y confident na ang ICI mag-imbestiga dyan. Kung meron mang dawit, kung meron mang kasali, walang sasantuin, kakasuhan. Di ba? Kaya isa sa rason, Malakas. I know that there's several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. diba? But that's politics. Yung mga opposition, yung grupo daw ni Sara, yung mga DDS, to bring me, to include me in the corruption. Kita ninyo? Yan ang sabi ni PBBM, bumuelta na ang lolo nyo. Diba? Diyos mio, Marimar. Oo, kasi pilit daw si PBBM na isali sa korupsyon. Na kung saan, yun lang namang nagsabi na sangkot si PBBM sa korupsyon, ay iyon po yung gambling lord. Yung nagkaduling-duling, nagkakirat-kirat na isang mata. Diba? Waiting. Diba? Yung nagsabi na si PBBM daw kurakot, sangkot sa korupsyon, sangkot sa Ghost Project. Samantalang yun naman palang lugar niya sa Ilocos, Sur, yun naman yung maraming palpak na proyekto. Biruin nyo, yung nakaraan, pinakita ko sa inyo. Isang barangay chairman, hindi pumirma sa isang project na inutos mula sa Ilocos Sur government, no? Capital government, pipirma daw. Ang sabi ng barangay chairman, hindi ako pumirma kasi wala silang plano. 'Di ba? Wala silang wala silang nakalagay kung para saan yung pipirmahan ko. Kaya ngayon hinahanapan ko sila ng documents. Ang ginawa nila ay pinapirmahan nila sa dating chairman. 'Di ba? Pinapirmahan nila sa dating chairman. Diyos mio, Marimar. Kaya nagulat ako yung Ghost Project. Ito pakita ko sa inyo mga kababayan. Ito, makikita nyo naman yan dito Wait lang. Ito. Saan ba yon? Ito ba yun? Sila ng documents, which is, sinabi ko sa kanila na mag-furnish muna sa and where of course, furnish muna sa Sa naman tayo doon sa karating lamang na lalawigan ng Ilocos Sur, yung Certificate of Completion. Certificate of Completion ng isang flood control project yan sa Ilocos Sur, Ilocos Sur. napirmahan kahit hindi pa talaga natapos yung naturang proyekto. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Vegan. Kita nyo yan? Isang flood control project sa Barangay Las Lasong, Santa Maria, Ilocos Sur na tinatayang nagkakahalaga ng 50 million pesos. 50 Ang million. napirmahan ng Certificate of Completion nito kahit hindi pa natatapos ang proyekto. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Barangay Captain Ligaya Foronda, unang lumapit sa kanyang kontraktor ng proyekto, ngunit hindi umano nito pinirmahan dahil sa blanco ang detalye kung kaya't humiling siya ng program of work. Ngunit hindi na nila ito ipinalik at ipinapirma na lamang sa dating kapitan ng barangay. Ngunit nang tanongin naman umano na incumbent barangay captain sa kontraktor kung bakit humantong sa ganitong proseso, ay sinasabi nilang ito ang inuutos sa kanila ng provincial government. Nilinaw pa nito na hindi na ipaalam ng maayos sa kanyang pagkapirma ng proyekto kahit pa man anya inaasahan niya na mapapag-usapan sana ng masinsinan para rin sa ikabubuti ng mga residente. Gayunman hiniling ng barangay official na mabigyang pansinan na sabing
nasabing proyekto upang walang maging problema kapag may mga parating na kalamidad. Putol. Bago ko pirmahan, hinanapan ko po sila ng documents, which is, sinabi ko sa kanila na mag-furnish muna sa Saan naman tayo doon sa karating Diba? lamang? Oh, bago daw niya pirmahan, hinanapan niya yung document. So, hindi siya pumirma kasi wala. Bakit ka pipirma? Hindi pa tapos, hindi pa nagawa. Oh, kasi pinapapirma siya doon ng completion of project. 'Di ba? Kaya ngayon, ganyan yan si Sinus. Si Manong Sinus. Kaya nagkakaganyan yan si Manong Sinus. Kasi bakit? Una na siyang pumutak. Para ang isipin ng tao, hindi to kasi willing magpapaimbestiga, willing magpapaganyan. Tatanungin ko kayo mga kababayan, sino ba ang kakalaban niyan? Ikunting kibot lang ipapapatay niya. Do you think may mga kakanta niyan sa Ilocos Sur? Patungkol na may korupsyon siya? Do you think may kakanta dyan? Try nyo kumanta dyan taga Ilocos Sur kung hindi kayo patumba. Diba? Kaya ang lakas ng loob niya na hinamon ang ICI na mag-imbestiga daw doon kay PBBM, 'di ba? At hindi niya sinabing mag-imbestiga sa kanya kasi natatakot naman na magsumbong. Try niyo magsalita. Try niyo magsalita against sa kanya. Ipapatumba kayo. Yan ang totoo. Parang si Digong din 'yan. Try mo magsalita. Tignan yung mga taga Davao tahimik. Saan kayo makakita taga Davao magsasalita against sa kanila? Kung hindi pupuntahan ka doon, tatakutin kay haras ka. Padalan ka ng pulis, ipatawag ka sa police station, tapos tatakutin ka pag magsalita ka pa ulit. 'Di ba? Tapos ipakain ka pa sa tigre. 'Di ba? Ipapalamon ka pa dyan sa kanyang alagang buwetre. Kaya sinong magtangkang kumalaban kay Mang Kanor Sinus? 'Di ba? Wala. Kaya ang lakas ng loob eh. Okay, try mong kumalaban, try mong umano sa kanya. Pakain ka sa layon. Pakain ka sa buwitre at sa tigre niya. Ay, Diyos ko. Wala. Tingnan mo. Nalalawigan ng Ilocos Sur, yung Certificate of Completion. Ba? May nag-comment. Sabi ni Ma'am Kinchi Furby, asawa nga niya, pinalapa. Diba? Kita nyo? Yun ang totoo, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, tignan nyo si PBBM bumuelta na. Kaya lang naman, rason nila ako, gusto nila ako patalsikin at gusto nila ako i-involve sa korupsyon na to. Kasi bakit? Takot silang mabisto. Ako kampante ako, nandyan yung ICI. Abangan na lang natin yung sunod na mga kabanata. Sunod na mga nangyayari. Diba? Kahit kamag-anak nga niya, kinuntra na siya. Tinabla na nga siya. Tapos sasabihin niya, malinis siya. Tapos magbibit-bit ngayon ng ebidensya, puro naman papel, galing sa Daily Enquirer, galing sa Manila Bulletin. Natural sa balita. Araw-araw magbabalita yan. Tapos, tignan nyo kadalasan sa balita, Bongbong Marcos, sangkot daw sa korupsyon. Kaya, pinaparesign ng taong bayan. Siyempre, itatitle mo yun sa balita. So ngayon, yun yung ipaprint ngayon ni Chavit at sabihin niya, tignan mo, kita mo, girl. Ito, girl. Kita mo, girl. Sangkot si Marcos sa korupsyon. According dito, ito yung ebidensya, girl. Pero title lang ng balita yon. Marcos Jr., sangkot daw sa korupsyon. Sigaw ng taong bayan, resign. Balita lang yun eh. Tapos ipaprint niya yun, yung title. Title yan, ipaprint niya. Tapos sabi niya, ito, girl. Kita mo, girl? Nakasulat, Marcos. Sangkot sa korupsyon. Pero pagbasahin mo yung dulo, sangkot sa korupsyon, kaya ang sigaw ng taong bayan mag-resign. Wala namang conclusion nakalagay doon, title lang, clickbait lang. Tapos pag panuurin mo doon sa balita, 'di ba? Kadalasan sa totoo lang mga kababayan, kadalasan sa mga balita, sa mga vlogs, kadalasan title diyan puro clickbait. Katulad dito sa akin, kita niyo title ko, iyari si Duterte dito. Ngayon basahin mo, paano narayari si Digong? Si Marcos ba ang kadahilanan kaya mayayari si Digong? Hindi. Nayayari si Digong kasi ang dami niyang mga pabahay na mga ghost project. Yun, yari siya dun. Diba? Pero hindi si Marcos ang magyayari sa kanya. Kadalasan kasi sa title, mga kababayan, clickbait yan. For the sake of views at para dumugin ka at manunood yung tao sa'yo. Ganyan ang ginagawa. Maskin yung mga nasa TV, yung mga reporter. Ganyan ginagawa nila. Hindi nyo alam yan. Tignan nyo kadalasan sa mga vlogger na DDS.
Kadalasan DDS vlogger ganyan. Kung ano yung nasa title, pag papanoorin mo yung video, hindi yun yung topic, iba. Totoo yan. Tignan niya. Punta tayo kay Banat Bay. Pakita ko sa inyo title Banat Bay, tignan niyo kung gaano kayo i-manipulate ng mga DDS vlogger. Kasi ganyan sila. Kita nyo Pakita ko sa inyo. Ito, Banat Bay. Tignan nyo kung ano ang mga title. Chabit may binulgar kay Romualdez at F. Elisa. Chabit may binulgar. Kita mo, anong binulgar ni Chabit dyan? Mga kababayan. Sa title ni Banat Bay, sunod. Bitag na bitag, ito sagot sa revolusyon. Sagot daw sa revolusyon, si Kiko. Sa rally dun sa Forbes Park. Iputang ina, wala pang 30 minutes na wala si Kiko. Sagot na ba? Revolusyon na ba nangyayari? Hindi nga kayo umabot 1,000 doon. Tapos ipupos ni Kiko, 2,000 daw ang pulis. 600 lang naman. Sa iba pang, yung 200 lang ang naka-assign doon. Yung 400 nasa Metro Manila. Kita nyo yan? Ito sunod. Revolusyon, sagot nga ba? Marcoleta. Ayan na. So paano magrevolusyon si Marcoleta? Yung tuki nga niya na pangakong kuryente, hindi natupad-tupad, magrevolusyon pa. Ito pa, INC, may panawagan, Magalong binastos. Ito, alam niyo yung mga title nila, kakaiba. Ang layo, ang layo. Ito pa, Magalong, pinangalanan na ang mastermind. Tapos dilagay, Romualdez. Magalong, pinangalanan na ang mastermind. Ang nilagay si Romualdez. Tapos pag i-check mo ngayon yung video na yan, hindi naman sinabi ni Magalong na si Romualdez ang mastermind. Kita nyo? Ganyan sila kamanlilinlang. Kaya mga kababayan, bago nyo po tignan yung kanilang mga vlog, make sure na yan yung laman. Kasi pag pinanood ninyo, hindi yan yung laman, lumayas na kayo. Niluloko lang kayo. Diba? Ito, Romualdez, may pinaplano kay Marcoleta. Mga sundalo magsasalita na. Kita nyo? Si Romualdez daw, may pinaplano kay Marcoleta. Putang ina. Nag-booking kay Romualdez, nawawala. Pinadukot na. Putang ina, pinadukot, pero kamakailan lang sinabi ni Marcoleta, nakakausap niya. Saan kayo nakakita pinadukot tapos nakakausap ni Marcoleta? Ito pa sunod. Romualdez, makukulong? Paano makulong si Romualdez? Putang ina, wala namang nag-file ng kaso. Kita nyo mga DDS, si Banat Bay na yan pinakamalakas na DDS vlogger yan. Pinakamalakas na DDS vlogger yan. Pero pag tignan mo yung mga content niya, putang ina, yung mga title, puro clickbait. Diba? Romualdez, makukulong na. Malacanang, damay. Putang ina. Di sana nakulong na si Romualdez ngayon. Ayan Romualdez, makukulong na. Malacanang, damay. Kita nyo? Ito pa. Nagkakagulo na dahil dito. Nagkakagulo daw dahil kay Erwin Tulfo at kay Boying Rimulya. Nagkakagulo lang naman ng rally doon sa may Manila. Ito pa, Romualdez, binuking ni Escudero. Putang ina, paano mong ibubuking yan? Si Escudero naman ang nakasuhan. Diba? Ang hirap sa kanila, puro clickbait. Yung sa kapatid niya, ganun din. Diba? Yung sa kapatid niya, ganun. Si Coach Uli, ganun din. Sandro Marcos, pahiya sa mga Duterte. Paano mapahiya si Sandro Marcos sa mga Duterte? Mapahiya ba si Sandro nung sabi niya, si Kung Pulong kasi, duty din, hindi yung puro absent. Kaya walang alam Kaya hindi alam ni Congressman Pulong Duterte kasi puro siya absent. Sinong napapahiya dun? Diba? Diyos ko, ganyan ang style ng mga DDS. Tignan nyo si PBBM ngayon. Nagsalita na, gagawin ng lahat ng mga DDS para si PBBM masira at bumaliktad yung issue kay PBBM. Kasi alam nila, mga kababayan, na ang itong issue na to